Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipot bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy tayo naglalakbay ngayong Kwaresma kasama si Jesus patungo sa krus ng ating kaligtasan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipon muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin
ang kaisa-isa mong anak, pagpapalaing kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay bilitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang makakaharap ng sakdal laban sa hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na kayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula dito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama doon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na pong mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo narito patuloy na naglalakbay ngayong Kwaresma kasama ang ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Kwaresma. Gaya ng sabi ko kanina, kasama si Jesus Nazareno patungo sa krus ng ating kaligtasan. Patungo sa buhay na walang hanggan. At ngayong linggo ito, may isang mahalagang aral na nais ipabatid sa atin si Jesus Nazareno. Kapag ako'y umiikot, pinagmamasdan ko po ang mga bata na naglalaro, lalo na dito sa May Carriedo at sa Plaza Miranda. At makikita natin ay kanya-kanyang mga kaligayahan ang mga bata. Ngunit aaminin ko, ang mga bata ngayon ay medyo mas komplikado na ho. Kailangan na yata minsan may cellphone o tablet na para sila ay mapanuto. At ang mga magulang ngayon, ganun ang ginagawa o kailangan ibili mo ng mga laruan. Aaminin ko po sa inyo, ako po bunso at wala ko halos mga pinsan, kaya natutuho akong maglaro mag-isa lang.
Mahigpit po ang magulang ko, hindi ako masyadong pinapayagan kaming magkakapatid sa mga computer at kung anumang mga bagay. Kaya, minsan pag binabalik ako ang aking kabataan, ay masasabi ko, simple lang. Simple lang ang aming kaligayahan. Ako, halimbawa, ay nagpapari-parian din ho ako nung ako'y bata. Ako na yung choir, ako na yung server, ako pa rin yung pare. No? Mag-isa lang ho kasi ako. Matatanda po yung dalawa kong kapatid. Kaya, mga ganong simpleng bagay, ewan ko kung alam ko siguro yung mga kahenerasyon ko, mas matanda sa akin, dati-rati, humarap ka lang sa electric fan, sumigaw ka o kumanta ka, marinig mo lang iba yung boses mo, masaya ka na. No? Kumuha ka lang dati ng isang tabo, ilagay mo sa ulo mo na may tubig at dahat-dahat na uubos yung tubig, masaya ka na. Low maintenance ako nung bata ako. Siguro kaya tuwan-tuwa ang magulang ko kasi hindi ako kailangan ibili ng maraming laruan o kung ano man. Mababaho ang kaligayahan ko. At isa sa nilalaro ko na napansin ko ay nilalaro pa rin ng ilang bata. Nagawa nyo na ho ba yung inisip mo na para kang isang turumpo? Naiikot-ikot ka muna at kapag dakay, hihinto ka at pipilitin mo ang sarili mo yung makatindig pa rin. Simple lang ng laro ko noon, no? Iikot-ikot ka lang, pipikit ko lang yung mata ko at maya-maya bigla akong hihinto at sisikapin kong manatili akong nakatayo. Pero sa matatanda, mahirap na ho gawin yun. Pero minsan, di ba, may mga parlor games na gano'n, iikot ka muna bago kayo dumiretso. At nagtatawanan tayo dahil nakita nyo, para mga lasing, nagigewang-gewang para papunta doon sa kung ano man yung gagawin. Pinagninilayan ko ang larong yun habang nakikita ko ilang mga batang ginagawa yun. At alam nyo po, na-discover ko na para raw mabalanse ang tao, ano ba yung makatutulong sa atin manatiling nakatindig at maayos ang tayo? Akala ko dati po, paa. Kaya nga pagkatapos ko magpaikot-ikot, pilit kong itinatayo ang sarili ko dahil sa tingin ko, yung paa ko ang tutulong sa aking sa balanse at pagtindig. Pero hindi pala paa. Akala ko dati, ang kailangan, yung kamay mo. Kaya minsan, tinataas, nilalaparang ko dahil baka ito yung maging paraan para hindi ako bumagsak, para manatili ako nakatayo. Pero hindi pala kamay ang makatutulong para maging balanse ang buhay ko, ang tindig ko. Alam nyo raw po, kung ano nagdidikta sa utak, para sa katawan, para maging balanse, ang tainga pala. Ang tainga, ang siyang nagsasabi sa utak para manatiling balanse at nakatindig. Para mas maintindihan ninyo, di ba nakakita ko kayo ng bote na may tubig o may lamang liquid at pag niyug-yug nyo yung bote, at hininto ninyo, di ba sa loob, hindi pa rin umihinto yung tubig. Umuuga pa rin hanggang dumating yung panahon na talagang huminto na siya. Ganon din daw sa katawan natin. Pag niyug-yug natin, inikot natin, lalo na raw yung liquid dito sa ating tenga, gumagalaw pa rin. At kahit huminto ka, gagalaw pa rin yan. Kaya sasabihin ng tainga sa utak, gumagalaw pa ang katawan, hindi pa siya nakahinto. Kaya pala, kahit bigla kang huminto, hirap na hirap ka dahil ang akala ng utak mo, sinasabi ng utak mo, gumagalaw ka pa rin dahil ito yung dikta ng tainga. Hindi ko na kayo pahihirapan sa paliwanag na yon.
Basta mahalaga. Ang tainga raw ang nagsasabing balanse. Kaya yung may mga vertigo, yung sumasakit ang ulo, yung hindi ka man lang makabangon o makalakad, hindi ulo ang problema, tainga ang problema. Kaya nga ang tatay ko po, may vertigo din po siya. Lagi sinasabi sa kanyang doktor, ingatan niyo po yung tainga niyo, huwag niyo masyadong kinukulkul o kung ano man, linis kayo ng linis. Kaya hindi kayo makatayo dahil may depresya ang tenga ninyo. Nung pinapalalim ko yung pagninilay na yun, hindi ba ganun din ang ating buhay, pananampalataya? Sa dami ng gulo sa buhay, para tayong turumpong paikot-ikot. Sa dami ng mga pagsubok sa buhay, hindi ba't minsan hirap na hirap tayo makabalanse? Sa dami ng trabaho, sa dami ng alalahanin, hindi ka man lang makatindig na maayos. Siguro iba sa inyo, kaya kayo nandito sa Quiapo, pakiramdam ninyo, dapang-dapa na kayo. Hindi kayo makabangon. Hindi kayo makatindig man lang sa buhay. Dahil parang hirap na hirap kayo. Gaya ng sa katawan, ano raw ang susi para maging balansyado, para manatiling nakatindig? Ang tainga. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit sa Ebanghelyo, alam niyo po ang Diyos Ama, sa lumang tipan, marami siyang sinasabi. Katulad sa unang pagbasa, nangusap siya kay Abraham, nangusap siya kay Moises, sa mga propeta. Pero pansinin niyo po, sa bagong tipan, lalo na sa Ebanghelyo, isa lang ang inutos ng Ama. Kung sa lumang tipan, maraming sinabi ang Diyos Ama, sa bagong tipan, isa lang ang bilin niya. At ano ang bilin ng Diyos Ama? Pakinggan ninyo si Jesus. Pakinggan ninyo si Jesus. Para sa Ama, hindi na kailangan niya magsalita ng marami. Sapat na napakinggan ang kanyang pinakamamahal na anak. Sapagkat ang makinig kay Jesus Nazareno ay nakikinig din sa Diyos Ama. Pakinggan. Iba raw po yung marinig. May mga bagay-bagay na naririnig ka, pero hindi mo pinapakinggan ng maigi. Di po ba? May naririnig ka, pero hindi mo sinusunod. Sa Biblia, pag sinabi nyo raw pong pinakikinggan mo, ang ibig sabihin din dito, sinusunod mo yung narinig mo. Minsan, di ba, kanina siguro, yung anak nyo, tinatawag nyo, halika na, gising na, magsisimba pa tayo sa Quiapo. Ilang beses yung naririnig natin nyo, pero nagtutulog-tulugan ka pa rin. Pinikit pa rin yung mata mo, umaasa kang hindi ka kakalabitin at kakalad ka rin papunta rito sa simbahan. Ilang beses kaya yung tinatawag, kain na tayo, halika na. Pero dahil nagko-computer ka pa, nanonood ka pa ng TV, naririnig mo, pero hindi mo pinapakinggan. Hindi mo tinutugunan at sinusunod. Ngayong linggong ito, ang hamon sa atin, pakinggan si Jesus Nazareno. Ang Diyos Ama ang nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Kung gusto raw natin manatiling nakatindig, manatiling balanse ang buhay, makinig tayo kay Jesus Nazareno. Pakinggan natin siya. Sundan natin siya. Pero siguro sasabihin nyo, Father, paano ba marinig si Jesus Nazareno? Kaya siguro iba sa atin nagpupunta sa mga sapi-sapi. Kasi pakiramdam natin, baka doon nangungusap si Jesus Nazareno. O baka iba sa inyo mamaya, pagkatapos magsimba, magpapahula. Baka doon
magsalita ang Nazareno. Paano ba talaga? Paano natin mapapakinggan? Paano natin malalaman ano ang sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno? Sabi sa Ebanghelyo, nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Siguro nga po, alam natin, nakikita natin yung larawan ng Transfiguration. Nando si Moises, si Elias. Pero pwede rin daw nating unawain ito na lalong pinagbibigyan nilay ni Jesus Nazareno ang salita ng Diyos. Sapagkat sa mga Hudyo, ang salita ng Diyos ay ang batas sa katauhan ni Moises at ang mga propesiya sa katauhan ni Elias. Sa makatuwid, sa salita ng Diyos, doon naririnig ni Jesus Nazareno ang Ama. Ganon din tayo. Sa salita ng Diyos, doon natin mas napapakinggan si Jesus Nazareno. Tanungin natin ang ating sarili, gaano ba kadalas magbasa ng Biblia? Siguro madalas tayo magbasa ng mga nobenaryo. Madalas tayo magdasal ng rosaryo. Mabuti po yan. Tama po yan. Pero yung tanong, yung Biblia po ba, yung salita ng Diyos, binibigyang oras din ho ba natin ito? Siguro sabihin na iba sa inyo, Father, ang hirap magbasa ng Biblia, malabo na mata ko. Hindi ko naman minsan maintindihan. Huwag kayong mag-alala. Kung talagang nahihirapan kayo magbasa ng Biblia, makinig lang kayong maigi tuwing misa. Dahil kanina, yun ang pinapakinggan natin. Narinig nyo ba? O tulog na kayo? Walang dahilan para hindi natin pakinggan ang salita ng Diyos. Ang tanong na lang, pinakikinggan ko ba talaga? Itong bahagi ito na misa, ang homilya, ang pinag-uusapan natin, hindi artista, hindi politika, hindi ekonomiya, ang pinag-uusapan natin, ang salita ng Diyos. Nakikinig ka ba? O tulog ka pa rin? Kahit ilang misa ang simbahan natin, kung hindi tayo makikinig at bubuksan ang sarili, lalo na sa salita ng Diyos, at mamaya pagtanggap sa katawan ni Kristo, hindi natin mapapakinggan si Jesus Nazareno. Kaya tuloy, nagtataka ka, bakit, Father, ang buhay ko pag-ewang-gewang? Bakit ba yung buhay ko ngayon, ang gulo-gulo, nahihilo na ako? Tandaan mo yung batang umiikot. Yung batang hirap na hirap makatindig. Ano raw ang diferensya? Ang tainga. Baka ang diferensya rin sa atin ngayon, hindi tayo lubos na nakikinig at sumusunod sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin si Abraham, ang ama sa pananampalataya. Bakit siya ama sa pananampalataya? Pinakinggan niya ang Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Halos ialay niya ang kanyang anak, si Isaac. Bagamat pinakamamahal niya si Isaac, nang hiniling ito, sinubok siya ng Diyos, hindi siya nag-atubili. Nakinig siya at sumunod siya. Mga kapatid, ngayong araw na ito, alawang bagay sinasabi ng ating Diyos Ama sa langit. Gusto mo bang manatiling nakatindig sa buhay? Gusto mo bang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay? Gusto mo bang mabuhay ang pag-asa mo sa buhay? Gusto mo bang tunay na magkaroon ng pagkakasundo sa iyong pamilya? Gusto mo ba talagang maging maayos ang iyong kabuhayan? Simple lang,
pakinggan natin si Jesus Nazareno. At ang pakikinig sa Kanya, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ang gawa ng Diyos. Ito ang pamamaraan para lalo natin marinig at masunod ang Diyos. Kaya nga ngayong Kwaresma, nagbibigay oras tayo sa pananalangin, sa kawang gawa, sa sakripisyo, dahil ito ang ginawa ni Jesus Nazareno. Dahil ang gawa, minsan mas malakas kaysa salita. Mas pinapakinggan ng tao ang gawa kaysa sa salita. Sasabihin nga ng magulang, maging masunurin kayo ha. Huwag kayong bastos. Pero maririnig naman sa inyo, nagbubura din kayo, nakikipagbasag ulo kayo. Hindi nyo naman inaalagaan yung magulang nyo. Anong maririnig ng bata? Anong susundin ng bata? Yung gawa natin. Kaya nga nakita natin si Jesus Nazareno, inalay ang lahat hanggang sa krus, alang-alang sa pag-ibig sa atin. Sinakripisyo ang lahat, maging ang kanyang pagka-Diyos. At ito sana ang matularan natin at mapakinggan natin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito ang bilin sa atin ng Diyos Ama. Pakinggan natin si Jesus Nazareno. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, ang gawa ng Diyos, para manatili tayong nakatindig, nakatuon, at nagpapatuloy sa ating buhay. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, minsan sa buhay namin, nalilito na kami, naguguluhan na kami, nahihirapan na kami. Halos hindi kami makatindig sa dami ng mga pagsubok na tukso sa buhay. Narito kami ngayon dahil gusto naming pakinggan kayo. Ang dami-daming boses, ang dami-daming tukso, kaya tuloy minsan naliligaw kami sa buhay, nadadapa kami. Kaya nga, mahal na poon, tulungan at turuan niyo po kami makinig sa inyo, sa inyong salita, sa inyong gawa, upang sa gayon, katulad ng mga alagad mo, makasama kami, hindi lang hanggang sa krus, kung hindi hanggang sa buhay na walang hanggan. Salamat po at pinapakinggan nyo kami lagi. Nawa kami rin, pakinggan namin kayo lagi. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad na ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kalikasan at kahinaan, dumalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari at relihiyoso at relihiyosa, ang kahalagan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ang ipa nating kahilingan. Ama, punuin mo po kami ng iyong biyaya. Sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak, mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay sa pananalig sa iyo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad nang siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ng lahat
sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mamubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Buong galang at pag-ibig tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at kadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami tunay na nakikinig sa inyo, Panginoon. Hindi kami sumusunod. Hinahayaan naming kasalanan at kasamaan ang magdikta sa amin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan natin siya sa kanyang salita at gawa. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy na paglilinis, pag-ayos at paggawa sa simbahan. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang matitirang nakatindig sa buhay ay ang mga nakinig at sumunod sa salita at gawa ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at laging makinig kay Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.